Magandang umaga po mga kapatid. Atin pong dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tayo po'y magsiluhod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin, ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinatawid sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual, sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pumuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya, noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip, sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman na ang laman ng aming isipan, bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad ng pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang announcement. At Virgen Lourdes, a 400+ pages of historical data and amazing images awaits you. Get this collector's item now on sale at Ensol Religious Store. Likewise, the Ensol Calendar 2023 is still available at the Parish Religious Store. Thank you. Pinagpalang araw mga kapatid at maligayang pagdating sa pambansang dambana ng mahal na Birhen ng Lourdes, ang sentro ng debosyon sa mahal na ina ng Lourdes. Mga kapatid, tunay nga ang biyayang ating nararanasan, lalo na sa araw na ito. Ang pagdiriwang natin na napakamahalagang kapistahan ng ating pinakamamahal na Birhen ng Lourdes at ang 165 taong pagpapakita o aparisyon ng Inang Birhen ng Lourdes kay Bernadette. Pagkatapos na maranasan natin ang dilim sa kasagsagan ng pandemya sa nakaraang mahigit na 2 taon, ay narito na tayo't namamasdan at nararamdaman ng lubusan ang liwanag dulot ng kasiyahan ng bawat isa. At nakarating na tayo ngayon sa lundo ng ating pinakahihintay na kaganapan. Ang ating taus-pusong pasasalamat
sa lahat ng tumulong para matupad ang magagandang balakin ng mga lingkod simbahan sa iba't ibang organisasyon at ministry. Sa mga masisigasig nating kaagapay, sa mga barangay na ating nasasakupan. Sa tiwala at suporta ng ating mga kapatid na Kaputsino at sa inyong lahat na walang patid ang pananalig at maigting ang debosyon sa ating mahal na ina. Halina kayo't sumama sa ating simbahang sinodal, nagkakaisa, nakikibahagi at nagmimisyon. Kasama natin si Maria, ang Birhen ng Lourdes. Ngayong araw, ating sabay-sabay na isigaw sa pagdiriwang na ito, Viva la Virgen de Lourdes! Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Natitipon tayo sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes na may temang simbahang sinodal, nagkakaisa, nakikibahagi at nagmimisyon kasama si Maria, ang Birhen ng Lourdes. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Ronald Alan Samson, OFM Capuchin, Campus Minister, Lourdes School, Mandaluyong. Magsitay po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang kapistahan po sa ating lahat ng ating mahal na ina ng Lourdes. Happy Peace Day po. Good morning po. Ayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol at sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkakagalumi ay itinaas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo, tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin. At mula ngayon ay tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kaniyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang saling lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapayapaan at lahat ng kabutihan, mga kapatid. Isa po mapagpalang pagbati ng kapistahan ng ating mahal na ina ng Lourdes. Viva la Virgen de Lourdes! Ako ang Immaculada Concepcion. Ito ang pagpapahayag ng ating mahal na ina kay Saint Bernadette sa 15 na pagkakataon na nagpakita ang mahal na ina sa kanya sa Lourdes, sa Pransya. Noong 25 ng Marso taong 1858, March 25, nakapistahan din ng Annunciation. Mula po ako nung inordinahan nung nakaraang taon ng Mayo, ito yung unang pagkakataon ko magmisa dito sa pambansang dambana ng ating mahal na ina ng Lourdes. Dito rin po kami inordinahan. Kaya itong misa ko ngayon ay misa pa sa salamat na rin, Thanksgiving Mass, sa ating mahal na ina bilang isang Kaputsino ay tinataas namin sa kanya ang kanyang pangangalaga at mapagkalingang pag-ibig ng isang ina patungo sa kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo.
Sa ating pong tema sa taong ito, ang tema po ng ating pagdiriwang ng kapistahan ay ang simbahang sinodal, nakikiisa, nakikibahagi at nagmimisyon kasama si Maria, ang mahal na Birheng ng Lourdes. Immaculada Concepcion, isa sa mga dogma na patungkol sa ating mahal na ina, na ang ating mahal na ina ay ipinaglihing walang kasalanan, walang dungis o bahid ng kasalanan. Ang dogmang ito ay hindi patungkol sa buhay ng ating mahal na ina, kundi ito'y dinadala tayo o tunuturo tayo sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang katapatan at dakilang pag-ibig para sa sangkatauhan, na minarapat ng Diyos na makibahagi ang kanyang linikha sa pamamagitan ng mahal na ina para dun sa kanyang dakilang plano ng kaligtasan ng sangkatauhan at sanlinikha. Ang ating mahal na ina, na ang kanyang dakilang tungkulin sa kanyang pagtugod sa kalooban ng Diyos ay yung maging ina ng Diyos, maging ina ng ating Panginoon Kristo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkatawang tao ang Diyos at ikanyang ipinanganak ang ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng mahal na ina, ang Diyos ay nagkaroon ng ina. At linalapit din tayo ng ating Panginoon Kristo sa Kanya bilang ating ina. Kaya sa ating sinodal na paglalakbay, sabi nga ito yung paglalakbay ng inang simbahan. Tayo bilang bahagi ng inang simbahan na naglalakbay sa isang daan. Ito yung daan ng buhay, ng turo ng ating Panginoon Kristo. Patungo doon sa isang direksyon na makaharap ang Diyos mukha sa mukha. Sa isang direksyon na kung saan andun yung kaganapan ng buhay sa kalangitan, kapiling ang ating Ama. Kaya nga sa ating paglalakbay na to, tayo ay nagkakaisa na may isang diwa, isang puso, unang-una ng pasasalamat. Kaya nga sabi ko, ito rin yung Thanksgiving Mascot. Dahil sa grasya ng Diyos, sa Kanyang awa at kadakilaan, ay pinili at hinirang niya ang isang hindi karapat-dapat na lingkod upang maglingkod sa Kanyang inang simbahan. Sa diwa ng pasasalamat, tayo ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang diwa ng pasasalamat na ang mahal na ina ay tinatawag tayo upang magkaroon ng ugali ng pagiging mapagpasalamat. The attitude of gratitude. The attitude of gratitude upang makita yung mga biyayang tinatanggap natin sa Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil minsan, ang dami na nating biyayang tinanggap sa Diyos, pero parang nakakalimutan nating magpasalamat. Sa pagbubuhos ng Diyos ng Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin at pagkalinga sa araw-araw, parang hindi natin napapansin yung Kanyang pagkilos at presensya sa ating buhay. Kaya nga sa pamamagitan ng mahal na ina, ibinabalik tayo ng ating mahal na ina ng Lourdes sa Kanyang anak na ating Panginoon Kristo, upang lumago sa ating buhay Kristiyano, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ugali ng pagiging mapagpasalamat. Mapagpasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin sa Diyos. Hindi lang yung Kanyang biyaya, kundi yung Kanyang presensya sa ating buhay. Ang Kanyang presensya na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Kaya nga, pagdating ni Maria at pagbati niya kay Elizabeth sa ating Ebanghelyo, si Elizabeth ay napuno ng Espiritu Santo. At yung bata sa sinapupunan ni Elizabeth na si Juan Bautista, sabi nga, ay naggagalaw sa kanyang sinapupunan na may kagalakan. Kagalakan. Hindi lang kasiyahan, kundi kagalakan.
kagalakan na nagmumula sa kapayapaan at kapanatagan ng puso dahil sa presensya ng Diyos. At ito yung isa nating tinuturo sa atin ng mahal na ina na dahilan upang maging mapagpasalamat, ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Dahil marahil makikita natin iba ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. O minsan, matagal yung tugon. Meron naman, mabilis yung tugon. Pero, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng ugnayan natin sa Diyos sa panalangin. Na lumago tayo, katulad ni Maria, na isuko ang ating buong pagkatao sa ating makapangyarihang Diyos. Na ang pinag-uugutan ng ating pagiging mapagpasalamat ay yung kababaang loob katulad ni Maria. Katulad ni Maria, para isuko ang buong pagkatao natin, ang ating buong puso sa kapangyarihan ng pag-ibig, awa at katakilaan ng Diyos. Upang sa pamamagitan ng ating ugali na mapagpasalamat, ay lalo nating makita yung kadakilaan ng Diyos na kumikilos sa atin. Na ang tanging hangarin at nais ng Diyos para sa ating lahat ay ang ating kabutihan at yung maranasan, yung kasaganahan ng buhay na nagmumula sa Kanya. Maranasan yung Kanyang kadakilaan sa ating mga buhay, katulad sa awit ni Maria, na ang pinag-ugatan ng Kanyang pagiging mapagpasalamat o yung Kanyang pagpupuri ay yung Kanyang kababaang loob at pagtanaw doon sa kadakilaan ng Diyos na ginawa sa Kanyang buhay. Pagiging mapagpasalamat. At ating pagkakaisa bilang isang bayan ng Diyos upang magpasalamat sa Diyos. Sa Kanyang awa, sa Kanyang pag-ibig at kadakilaan para sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na ina. At dito naman tayo sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat, dinadala upang makibahagi. Kung yung pagiging mapagpasalamat ay naguugat sa kababaang loob, ang bunga naman ng pagiging mapagpasalamat ay yung magbahagi. Magbahagi, hindi lang ng mga biyayang tinanggap natin sa Diyos, kundi ibahagi ang ating buhay bilang tanda ng ating pagtugon doon sa kadakilaan at pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Upang lumago tayo sa pagmamahal sa Diyos at lumago tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Sabi nga, tulad ng ating pagmamahal sa sarili. Kapwa muna bago ang sarili. Kung paano minahal ng Diyos ang mahal ni ina at tumugon ng mahal ni ina sa pagmamahal na yon, at gayon din nagmahal ang ating mahal na ina sa ating lahat bago ang kanyang sarili. Na iniwan niya ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, at isinuko niya ang kalooban niya sa dakilang kalooban ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating lahat bilang kanyang mga anak bago ang kanyang sarili. Nakibahagi, ibinahagi ng ating mahal na ina ang kanyang sarili sa atin. At ibinigay niya, ibinahagi niya ang lahat ng kanyang tinanggap, lalo na doon sa dakilang bagay na tinanggap niya para sa Diyos bilang tugon at pagsuko na may pagmamahal sa kalooban ng Diyos para sa Kanya. Ang Immaculada Conception, ang kalinis-linisang paglilihi sa mahal na ina, dakilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan at sanlinikha. At ang biyayang ito ay ibinalik ng ating mahal na ina nang may pag-ibig sa Diyos sa pagtanggap upang maging ina ng Diyos at maging ina nating lahat. Kaya nga sa ating pagmimisyon bilang isang sinodal na simbahan at pamilya at angkan ng Diyos, ngayon ginugunita din po natin ang pamdaigdigang araw ng mga may sakit. Sa ating tinanggap ng mga biyaya sa Diyos, kung paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili at kanyang kadakilaan at ang kanyang awa sa atin.
tinatawag tayo na makibahagi dun sa kanyang misyon. Una, sa pakikibahagi natin sa buhay ng Banal na Santatlo sa pamamagitan ng ating binyag, dinadala tayo dun sa misyon ng kaligtasan ng sangkatauhan at sanlinikha. At sa pamamagitan ng mahal na ina, pinapaalala sa atin ang ating misyon, lalo na sa mga may karamdaman at may sakit. Kung paano tayo nakikiisa sa kanilang mga karamdaman, sa pangangalaga sa kanila, at higit sa lahat sa pananalangin sa kanila. Kung paano tayo nananalangin para sa kagalingan ng sandaigdigan. Kung paano tayo nananalangin para sa paghilom sa ating bayan. Kung paano tayo nananalangin para sa paghilom ng mga puso upang lalo tayong matutong magmahal sa Diyos at sa ating kapwa-tao, at kung paano tayo magpatawad sa pamamagitan ng tinanggap nating kagalingan sa ating puso. Tinatawag tayo sa pagmimisyon upang manalangin para sa paghilom ng mga isipan. Na katulad ni Maria, mahilom ang ating isipan na minsan ay nasira dahil sa kasalanan, upang matuto tayong pagnilayan, pagbulay-bulayan ang ating karanasan ng pananampalataya at isuko ang ating kalooban sa dakilang plano at kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Ang ating pagmimisyon para manalangin, lalong-lalo na para sa tunay na pagbabalik loob ng mga makasalanan at sa ating tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Nawa ang pakikibahagi natin dun sa misyon ng ating inang simbahan, lalo na sa panalangin, sa kagalingan at ating pagbabalik loob, ay magbunga ng tunay na pagpapanibago ng buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Sa ating pagtalikod sa kasalanan at pagsasabuhay ng turo, pagpapahalaga at pagsunod sa buhay ng ating Panginoon Kristo, lalong-lalo na sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina, ang Immaculada Concepcion, na dinadala tayo sa kanyang anak na ating Panginoon Kristo. Nawa tunay tayong makibahagi sa paglalakbay na ito na isa isang direksyon ng kaganapan ng buhay dun sa kabanalan. Sa pagkakaisa natin, sa pagpapasalamat sa Diyos, sa ating pakikibahagi, sa pagbabahagi ng tinanggap nating biyaya sa Diyos, lalong-lalo na ang biyaya ng ating buhay, at sa ating pagbimisyon sa panalangin para sa ating tunay na pagbabago at pagbabalik loob upang masunod ang kalooban ng Diyos, kaisa ni Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ang libing, nanawag sa kanloonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at siyang nagdala sa kanya sa malwalahating luklukan sa langit, bilang mga peregrino ng naglalakbay patungo sa makalangit na kaharian. Kasama ni Maria, dalhin at idulog natin ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan,
ang ating Santo Papa Francisco, onesto na ating obispo, at lahat ng mga obispo, pari, diakono, at mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos upang sa diwa ng kabanalan ni Maria, manatili silang tapat sa kanilang pangangalaga sa buong simbahan. Idulog natin. Panginoon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa mga bansa, upang masundan at matularan nila ang makainang pagmamahal ni Maria at maging instrumento o daan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng mas mabuting mundo sa diwa na mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa tigib ng sakit at paghihirap, upang magiting nilang pasanin ang kanilang mga krus kung walang agarang tulong ang maiaalay. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon sa pagiging ng Eukaristiyang ito, upang sa pamamagitan ng tulong at panalangin ni Maria, magpadama tayo ng pagmamahal sa mga may sakit sa pamamagitan ng pagdalaw at paghihikayat sa kanila. Isamo natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nauna na sa atin sa kabilang buhay na walang hanggan, upang sila ay magdiwang magpakailanman kapiling ng ating pinakamamahal na inang si Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Idulog natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sandali ng katahimikan ay panalangin natin ang ating mga natatanging intensyon na inaalay sa banal na misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso upang matanggap namin si Kristong iyong anak sa diwa ng pananampalataya, kasunuran at pagtalima ni Maria. Ipagkaloob mo ng lahat ng tumatawag at namimintuho sa Kanya bilang aming minamahal na ina ay makaranas at makadama ng Kanyang pagtulong sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitay po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pag-ayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay mapagindapat na kalugdan mo sa aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po maraming salamat sa pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng banal na misa para sa kapistahan ng ating mahal na ina, ang ina ng Birhen ng Lourdes. Viva la Virgen de Lourdes! Viva. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng ating mapagmahal at makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Salamat sa Diyos.